amazing people! Welcome back to my YouTube channel, and today is our day 11 dito sa Japan, and this will be our first day in Osaka. So gagawin natin ngayon, guys, we will be transferring from Kyoto to Osaka, check into a new hotel, and then let's see what we could explore on our first day in Osaka. So ang challenge lang, guys, is mas dumami yung dala ko. I already have 2 luggages with me and then 1 backpack dahil medyo marami-rami na yung nabibili natin. So hopefully kayanin ko yung pag-transfer sa train from Kyoto to Osaka. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Hi guys! So andito na ako ngayon sa Kyoto Station sa platform 5 papuntang Osaka. Hindi na ako nakapag-vlog on my way here kasi sobrang bigat ng dala ko, guys. Pakita ko lang sa inyo. So ayan yung dala ko, isang malaking bag, tapos meron pa akong luggage, tapos ito pang backpack sa likod ko, mabigat din yan. And ang baggage allowance natin, guys, is tatlong 20 kilos tsaka isang hand carry na 7 kilos kasi parang finorsi ko na talaga na marami tayong mabibili dito, kaya itong pagdurusa na to, parte to ng journey natin dito sa Japan. So waiting na lang tayo sa train and sana makaupo tayo sa train. Hi guys! So nandito na ako ngayon sa Osaka Station. Welcome to Osaka, guys! And lilipat lang tayo ng train papunta sa Nishi Umeda, papunta dun sa ating hotel. And same thing, hindi pa tayo makakapag-check-in kasi maaga pa, but we'll just leave our bags there para naman makapag-start na tayo ng ating adventure dito sa Osaka. So guys, nandito na ako sa pag-angat nitong exit number 3 sa Higobashi Station. Pag-angat mo nitong station, eto na, makikita mo na sa harapan mo yung Appa Hotel Higobashi Ekimi. Yun tayo magstay. Hingal-hingal ako kasi nakakapagod. Hinagdan ko lahat ng luggages. So ito yung lobby ng hotel, guys. Sasama ko na dito yung room tour namin. Guys, ito yung harapan ng aking hotel. Puro building. And ito yung hotel natin, Appa Hotel Osaka Higobashi Ekimi, na nabook ko via Klook. Naka-discount naman ako dito, guys, kasi may promo code tayo, email 5 off, para mayroong 5% discount sa inyong hotels and 3% discount on your activities. So ngayon, guys, ang gagawin na natin is babalik tayo sa Umeda. Pupunta tayo dun sa pharmacy doon where we could claim our Osaka Amazing Pass. May amazing. So, yung Osaka Amazing Pass, guys, it's good for 1 day. What it's gonna do is it will give you passes to up to 40 attractions all around Osaka. So, yun muna yung gagawin natin since 3 pa naman yung check-in and meron pa tayong 4 hours to spare bago mag-check-in time. Kukunin natin yun at titignan natin kung saan tayo makakapunta doon sa 4 hours. Guys, nandito na tayo sa Umeda. Balik na tayo sa Umeda and nahanapin natin ngayon yung links. Yun yung kuhaan ng Osaka Amazing Pass physical ticket. Andito ako ngayon sa Osaka Garden City and maglalakad-lakad lang tayo dito sa station based sa Google Maps para matanaw natin yung link. So guys, nandito na tayo sa link, Umeda. So dyan natin i-claim yung ating Osaka Amazing Pass. So let's go, ang init. Pasok na tayo. So based dito sa ating maps, pupuntahan natin ay Sugi Farm. Hanapin natin yung Sugi Pharmacy. So guys, nandito na ako sa Sugi Drug. Ito, na-claim ko na itong Osaka Amazing Pass doon sa babaeng yun, kaya ate. Ayan, harangan siya. So dito to, guys, sa basement ng Links Mall. So pagpasok nyo dito, Uniqlo, makikita nyo, baba kayo sa basement sa may Harms, sa tapat ng McDonald's, para maklaim nyo to agad. So guys, I researched about Osaka Amazing Pass, and isa sa mga attractions na pwede mong mapuntahan for free when you have that pass is Umeda Sky Building. So dun muna tayo pupunta since andito na tayo sa Umeda area. Ito na yun, guys. So yan, side view lang yung nakikita nyo.
Pero makikita natin yun ng front view mamaya. So guys, welcome to Umeda Sky Building. Ayun yung taas niya, taas nandito tayo sa baba. Yan, ganyan siya kataas. Aakyat tayo dun mamaya sa observation deck. So guys, ito na. Pakyat na tayo dito sa mahiwagang escalator. Guys, since meron akong Osaka Amazing Pass, nilagpasan ko yung napakahabang linya papunta dito sa Umeda Observatory. Kaya mag-book na rin kayo ng Osaka Amazing Pass dun sa Klook. Don't forget to use my promo code AMEL5OFF para may discount kayo. At dahil dyan guys, ito na ang observatory deck ng Shin Osaka. Wow! Ang ganda guys. Pakita ko lang sa inyo itong skyscraper. Yan. So, punta tayo dito sa kabila. Kunti lang tao guys. Hindi yung kagaya ng sa mga TikTok na sobrang dami. Ngayon, konti lang yung tao. Tapos amoy kape dito sa taas kasi may coffee shop nearby. Ayan, may coffee shop dito. Ayan, pwede kayo mag-chill, coffee lang, ganyan. Ang ganda din itong side na to guys. So, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Kitang-kita ang buong Osaka. So, hanap tayo ng picture-taking spot. Para naman hindi sayang tong sando natin galing sa GU. Itong tank top natin guys ay binili natin sa GU. I really love GU. And ito merong mga spots. Habang nagkakape, pwede kang tumambay. Guys, dyan tayo galing kanina. And pwede pa palang umakyat sa rooftop, guys. Tara, akyat tayo sa rooftop. Hindi naman tayo takot sa height. So, kung may fear of heights kayo guys, huwag nyo na lang itry. Pero kung wala, pwede naman. And dito tayo sa rooftop. Excited ako guys kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig sa mga observation decks. Ito kasi very Instagrammable, kaya pumunta tayo. TD check muna tayo guys. Fit check! Pumunta tayo dito. Kasi sobrang init talaga ngayon. So ito na yung kanilang rooftop. Siyempre. Yan. So kitang-kita natin guys ang kabuuan ng Osaka. Ayan yung dalawang escalator na pahaba. Yung pataas sa pababa. Ayan guys, so di ba napakaganda ng view. Marami rin nagsa-selfie dito and medyo mainit pero mahangin naman. So talo-talo lang. Ganda. View is breathtaking. And then on this side they do have padlocks. Pwede ka mag-padlock dyan. So guys, tapos na ako dito sa Umeda Sky Building. Nakapag-picture na rin ako. And sinulit ko rin yung time ko dito kahit sandali lang. Kasi naghahanap pa ako ng ibang mapupuntahan. Sayang kasi yung oras na hindi natin mapuntahan yung 40 attractions kasi one day pass lang to guys. So ibig sabihin, bukas wala na to. May bayad na ulit. Kaya kailangan natin i-make sure na mapuntahan natin lahat ng pwede natin pupuntahan. So, ngayon naman, pupunta tayo sa HEP 5 Ferris wheel. Tignan ko kung malapit to dito. And kasama din to dun sa Osaka Amazing Pass. So, tara, punta natin. So guys, this time naman pababa tayo dito sa magandang escalator. Sa Instagrammable na escalator. So finally guys, after mahaba-habang lakaran, nandito na tayo sa HEP 5. And ayan yung Ferris wheel.
So tara, akyat tayo. So guys, nandito na ako sa loob ng HEP 5 building. Mall pala ito guys sa baba. Tapos sa taas yung pinaka HEP 5 Ferris wheel. So kasama pa rin yun dun sa Osaka Amazing Pass na binuko via Klook. So sulit siya so far. Sana mapuntahan pa natin yung iba if time permits. So guys, nandito na tayo sa platform. Pasakay na tayo ng Ferris wheel. Sana aircon yung loob para makapahinga dahil medyo malayo-layo yung nilakad ko guys. Kaya nakakapagod. Yun. So walang pila actually. Next na tayo. Ayan guys. So nakasakay na tayo sa HEP 5 Ferris wheel. Ito ang view natin. Grabe, buti na lang malamig dito sa loob guys kasi sobrang init at ang sakit na ng paa ko. Grabe. Guys, dito sa tabi ng HEP 5 oh, nakikita nyo ba merong Don Quixote. So, baka dyan na tayo mamili kung meron pang time. Pero mukhang wala na tayong oras. Kailangan na natin din bumalik doon sa hotel para mag-check-in. So guys, nandito na tayo sa elevator ng APA Hotel. And it's already 2:15 PM. And nag-early check-in na ako. Bayad na lang ako ng 1,000 yen. Para makapag-check-in na ng maaga. Kasi sobrang masakit na yung paa ko and pagod na ako. So papunta na tayo sa room natin. Bigyan ko lang kayo ng quick room tour para alam nyo yung itsura ng APA Hotel. So guys, quick room tour lang muna tayo dito sa APA Hotel. Sobrang ganda so far. So papakita ko sa inyo pagpasok ng pinto, meron ditong hangers na lalagyan na ng mga damit. Then, medyo maliit lang siya guys. Meron salamin dito. Then, merong working table. Tapos, merong TV. At ito yung bed. Sobrang mukhang comfortable naman yung bed. And, dito banda guys, ito yung view na makikita ninyo. Yung view ng city. Kasi nga, sobrang station. Front lang to ng station. Kaya, maganda yung view. Ayan. So, check natin yung CR. Yung CR guys. Parang pareho lang din nung sa Hotel Excellence. Ayan, meron din siyang maliit na tub. Tapos may shower. Kompleto naman sa amenities. So, that's it guys. Yun lang yung room tour natin. Nakapag-recharge na ako, rest dun sa hotel. Ang ganda ng hotel na napuntahan natin guys, or napagstayan natin, yung APA Hotel. Sobrang maganda and sulit. So ngayon, papunta ako sa train station, sa Yutsubashi Station. Pupunta tayo sa Chutenkaku. Chutenkaku guys. Pupunta tayo doon. Meron sila doon observatory tower and meron din sila doon malaking slide na kasama pa rin sa Osaka Amazing Pass. And since one day pass lang yung kinuha natin, hindi natin palalampasin na ma-experience yun. So tara, samahan nyo pa rin ako. Let's go! So guys, life update. Nakababa na ako ng train. And ngayon naglalakad na ako and medyo malamig yung panahon. Naka-t-shirt lang ako. Papunta dun sa Chutenaku Tower. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Papunta dun sa Chutenkaku Tower. And dalawa yung magagawa natin doon. Una yung observatory deck. And then second is yung slide. Based dun sa research ko guys, may free na video dun sa slide kapag nag-slide ka. So sana makakuha tayo ng copy. Guys, napadaan tayo sa isang mall, Maruhan Mall. May donkey. Yan. So dito sa Osaka guys, for sure magdo-donkey na tayo. Kasi dito na tayo bibili ng mga pasalubong. So dire-diretso lang tayo. So guys, I can see the tower na. Ayan, ang tower. Kumakaway na sa atin. So bilisan natin para makarating na tayo agad. Guys, ito na. Ang ganda ng street na nadaanan natin. O diba, nakakatuwa. And dito sa left side guys, pagliko natin, ayan na yung tower. O diba? Very very nice. Ayan. Ganda ng tower. So guys, we're walking towards the tower na, no? And mapapansin nyo, uso talaga dito yung mga malalaking ano sa ibabaw. Parang pinaka-logo. Ayan, may Buddha, oh.
pinaka-logo ng mga restaurants. Meron din ditong shooting game. Tapos ito parang pirates yung theme ng cafe nila. Ayun, may malaking shipwreck sa ibabaw. Tapos ito, sa kabila may McDo. And pag dinire-diretso mo, makikita mo tong tower. Ayan. So dyan tayo akyat guys. With our Osaka Amazing Pass. Pag talaga may amazing, maganda talaga eh. Charot. Guys, ito, yung parang sawang yan guys. Diyan tayo i-slide mamaya. Ayan, excited na ako. Tara. So guys, pipila lang tayo dito sa ticket ng observatory deck tsaka dun sa tower slide. Pero, i-exchange lang natin yung ticket na nabook natin via Klook. Pero, kung wala kayong ticket guys, ang bayad is 1,300 yen for adult sa observatory deck, tapos 1,000 sa slide. Ayan, may sumisigaw sa slide. Ayan. So guys, nandito na ako sa top ng Shutenkaku Tower. Litong-lito. Ayan, so sarap dito. Ito yung famous na spot for picture taking. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yung pupwesto ka dyan. Susubukan natin magpa-picture dyan mamaya. Pero paano? Ayan. So, ito ang kabuuan ng Osaka. Guys, ang ganda. Ayan. Dito yung sunset. Ano kaya yun? Ayan o. Ang ganda. Ayan, nagpipicture sila. So, pumila tayo para dito sa view na to guys. Kaya papapicture tayo. Ako na. No, it's okay. So guys, picture lang natin tong sunset. Ganda ng sunset. Saktong-sakto pala yung dating ko dito guys kasi sunset picture taking. Ayan. So guys, pababa na tayo dito sa observation tower. Papunta sa slide kasi yun talaga yung pinunta ko dito. Hindi itong tower. So let's go! Guys, nandito ako sa coin lockers guys ng tower slide. Bawal yung video doon pero meron silang video na kukunan nila mismo. So papakita ko na lang yun sa inyo. Hi guys, so tapos na ako sa slide and sakto lang, hindi ako napasigaw or what. Magandang experience lang and may video yun, ipe-play ko na lang dito para makita ninyo. And ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta pero mag-google muna ako ng pupuntahan para makapasyal-pasyal tayo. So guys, nandito na ako sa tapat ng Mega Don Quijote sa Shutenkaku station. So di malapit ito dun sa may tower and sa may slide. So titingin tayo kung makakabili na tayo dito ng mga pampasalubong. Let's go! So guys, kuha tayo ng cart. Excuse me. No problem. Yan. So tapos titignan na rin natin guys kung makakahanap tayo ng luggage dito. Pagpasok mo yung mga accessories. Simpleng record na lang guys kasi bawal daw pala. Sabi, ewan ko, sa mga ibang donkey naman okay lang. Bakit dito bawal? Hinahanap lang natin yung mga KitKat kasi yun ang pinabibili sa atin. Gahanap pa rin ako ng food sack eh. May food sack, ayan. So, dito tayo sa KitKat. Yan. 900 yen. Ito may strawberry cheesecake. 900 yen din yan. Tapos ito Mount Fuji, 900 yen. Bili tayo nito. Starbucks matcha latte. Mga 4. Kasi masarap talaga yung matcha. Ito guys, yung mga
Ibang donkey, mga ibang ayan. Ito may matcha latte. Ayan. Kuha din tayo nitong cookies and cream. Tapos itong strawberry. Ayan. Ito may kero-kero feel. Tapos syempre itong orange. Ayan dito. Ayan. So, dito naman KitKat pa rin. Ayaw manawa sa KitKat. Ito na so far guys, yung mga nabili natin. Dito tayo sa matcha ulit. So guys, tip lang. Huwag kayong bibili ng mga naka-box kasi medyo bulky yan pagdating sa luggage. So yun lang mga naka-plastic, mga ganito. Ganyan lang yung binibili ko kasi pagkakasyahin natin to lahat dun sa luggage natin at ayaw naman natin mag-excess kasi 60 na yun. So bili tayo nitong gana para mawalan tayo ng gana. Ayan. So guys, sorry hindi ko na kayo nalibot pero basically ito yung napamili natin. Dalawang basket ng pasalubong. Ayan, magbabayad na tayo. And sana mauwi ko to dun sa hotel nang hindi namamatay. So hi guys, I am back here sa hotel dito sa Apa Hotel. And pasensya na hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang bigat ng mga dala ko. Inabot siya ng nasa 13,600 pesos guys. And sa Donkey kasi may choice kayo na i-charge na as your own currency kapag gumamit kayo ng card. So pina-Philippine peso ko na kasi baka magpanitan pa ng rate and mas tumaas pa. Pero tax free yun. And ito yung sample ng mga napamili ko. Naka vacuum seal siya. Ayan. Ito yung, bumili din ako guys ng 45 liters na bag. Ang bigat, ito yung mga bigat. Guys, yan. Meron tayo dyan mga dalang pasalubong. Meron akong biniling pasalubong para sa mga family of course. And then para sa mga taga-gym. Meron tayo mga protein bars na nabili. So, keep on sharing our channel, like and subscribe sa mga videos guys para patuloy tayong pag-travel, mabigyan ng opportunity and mai-share din sa mga kakilala natin at sa mga subscribers natin yung mga pasalubong galing sa mga places na pinupunta natin. So yun lang guys, I'll end this vlog na. Thank you so much for staying with me and stay with me more guys sa mga susunod na araw sa mga pupuntahan natin dito sa Japan, particularly sa Osaka. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you ka-amazing!